Maulapang papawirin, mukhang uulan. Unti-unti na ring dumidilim ang langit. Binilisan ni Sheng ang pagmamaneho at baka maabutan siya ng ulan. Kaka-out lamang niya sa pinagtatrabahuhang hospital sa Taguig. Pagod at gutom siya. Mabuti na lang at wala halos traffic. Pagtapat niya sa pedestrian lane, tumigil siya saglit nang mag-red light. Inunat-unat niya ang kanyang kanang kamay, tsaka sinunod ang kabila. Mukhang pasmado na siya sa edad na 23. Sa bagay, ano pa nga bang aasahan niya? Dahil pagkagaling ng trabaho, magluluto pa siya. Minsan kapag minalas, basa siyang uuwi. Siguro ganito na lang siya hanggang sa tumanda. Trabaho-bahay, bahay-trabaho. Pero sanay na rin naman na siya sa ganitong routine araw-araw. Ano ba kasing inaasahan niya? May ina at kapatid nga siya, mga wala namang pakialam sa kanya. Hindi nga niya alam kung nasaan ang mga iyon. Last month pa ang huling punta ng ina at kapatid niya sa kanyang bahay. Tapos hindi na nasundan. Biglang napukaw ang pag-iisip ni Sheng nang bumusina ang isang magarang sasakyan sa tabi niya. Napatakip siya ng tenga dahil sa driver na si Raulo. Anong binubusi-busina ng driver ng sasakyan na yun? Pinasadahan niya lang saglit at ibinalik sa harap ang tingin niya. Parang ang bagal-bagal naman ng red light. Gayong 1 minuto lang naman dapat yun. Bakit sobrang bagal para sa kanya? Hey gorgeous! Muli niyang ibinaling sa tabi ang mga mata nang marinig ang pamilyar na boses. Nagdadalawang isip pa siya kung tama ba ang kanyang hinala. Ngunit nang makita si Thunder, biglang namilog ang mga mata niya. Anong ginagawa ng hinayupak na to dito? Kailan pa to dumating? Sabi ng ate Stacy niya ay nasa Zamboanga raw ito ng ilang linggo. Kahit hindi naman na sana siya nagtatanong. Can we talk? Inirapan niya lang ito at ni isang kataga, hindi siya nagsalita. Pinaharurot niya agad ang motor ng mag-green light. Wala siyang oras makipagbardagulan sa lalaking yun. Pagod siya at nagugutom. Isa pa, nagsisimula ng umambon. Baka maabutan siya ng ulan. Hindi niya na nakita ang pulang sasakyan ni Thunder kaya nakahinga siya ng maluwag. Pagdating sa bahay, tumakbo na siya papasok ng pintuan. Basa na siya. Basa na naman ulit. Itong mga nakaraang araw, lagi na lang umuulan. Tapos yung raincoat niya, lagi pang nakakalimutan. Kaya heto, basa ulit siya. Pero nagulat si Sheng nang akmasa na niyang sususian ng doorknob nang bigla iyong pumihit. Nagtataka na may gulat ang mukha ng dalaga dahil nakalak iyon kanina ng kanyang iwan. Bakit ngayon ay nakabukas na? Sheng, nandyan ka na pala. Nagluto ko para sa'yo. Halika, kumain ka na. Nanlalaki ang mga mata niya nang makita ang nanay niya na sumilip mula sa kusina. Itinapon niya sa sofa ang dalang backpack at inis itong binalingan. Ano na naman hong kailangan ninyo't narito kayo? At paano kayo nakapasok dito sa bahay? Ganyan ka na ba sa nanay mo? Ganyan ka na ba talaga kabastos ha anak? Inilapag nito ang hawak na pinggan na may lamang kanin sa mesa. Anak? Tinawag niyo kong anak? Sabihin mo nay, anong kailangan mo't nandito ka? Nag-aastak ang ina ko dahil may kailangan ka. Sabihin mo ano yun? Namimiss lang kita, Sheng. Kaya ako nandito. Pero kung ayaw mo na narito ako, sige, aalis na lang ako. Yung landlady mo nga palang nagpapasok sa akin dito kanina. Napabuntong hininga siya. Nakita niya kasi ang pagtulo ng luha nito. Kahit gaano pa siya kagalit dito, wala din siyang magagawa kundi ang tanggaping ito. Hindi na siya nagsalita at hinayaan na lang ito. Gutom na rin siya, kaya kumain muna siya bago nagbihis. Lumabas lang din saglit ang nanay ng dalaga dahil may bibilhin daw ito. Oo sir, siguraduhin niyo lang na kumpleto ang bayad dahil hindi ko ibibigay ang gusto niyo kapag kulang yan. Siguraduhin mo lang din na wala pang bawas ang ibinibenta mo. Dahil kapag hindi na yan berhen, pati ikaw hindi makakaligtas kay boss. Kilala mo si boss, Tessa. Tumawa ang babae. Sigurado yan sir. No boyfriend since birth itong anak ko. Anito't lumabas ng gate. Ang hindi alam ng babae, may nakarinig sa mga sinabi nito sa kausap sa cellphone. Masama nitong sinundan ng tingin ang ina ni Sheng. Kumuyom ang kamao ni Thunder. Sam, may papagawa ko sa'yo. Anito matapos tawagan ng tauhan. Opo, boss. Sige po, ngayon din po, boss.
Hindi niya hayaan na may kung sinong hayop ang magtatangka kay Sheng. Kahit bantayan niya ito 24/7 ay gagawin niya. Masiguro lang ang kaligtasan ng babae kahit pa bumili siya ng bahay sa mismong lugar na to. Para lang makita niya at masigurong walang ibang makakakuha dito kundi siya lamang. Salamat, Nay. Mag-iingat ka, anak. Uwi ng maaga, ha? Ngumiti si Sheng. Kinuha niya sa ina ang lunch bag na may lamang baon sa trabaho. Ang nanay niya ang nagluto. Hindi niya alam kung anong nangyari dito, pero mukhang nagbago na ang ugali. Si Dulce ay may trabaho na rin daw at magandang napasukan. Malayo nga lang daw rito ang kondo. Masaya siya para sa kapatid at masaya siya sapagkat nabago na rin sa wakas ang kanyang nanay Tessa. Bumabawi na ito sa kanya kahit papaano. Sige na anak, baka malate ka sa trabaho mo. Pinaandar niya na ang motor pero nakailang ulit na siya sa pag-start, hindi umaandar ng diretso dahil namamatay ang makina. Nakasampung paandar na yata siya pero ayaw gumana. Nagmano-mano na rin siya sa pagpapaandar pero ayaw pa rin. Binalingan niya ang kanyang relo. 6:35 p.m. na. 7 p.m. ang time in. Malilate siya kapag hindi niya ito iniwan. Nay, magko-commute na lang ho ako. Baka malate ako eh. O sige, hayaan mo na yan dyan at itatabi ko na lang sa garahe. Sige ho, salamat. Nagmano pa siya bago lumabas ng gate. Kumaway din siya nang malingunang kumakaway ang kanyang nanay. Sumilay ang ngiti sa labi ni Sheng habang palayo. Wala pang tricycle kaya maglalakad lang muna siya. Papasok ka na ba, Sheng? Oho, Mang Doming. Ngumiti siya sa may edad na lalaking nakasalubong sa kalsada. Gumaganda ko ngayon, Sheng ah. For your information, araw-araw akong maganda, Ralph. Nagtawanan pang magkakaibigan na nakaupo sa waiting shed at may kung anong tinitingnan sa cellphone ng isa sa kasama. Crush ka daw ni Ralph, Sheng. Alam ko, sigaw niya. Medyo malayo na rin kasi siya sa mga ito. Pero wala pa ring sasakyan. Malilate na talaga siya pag ganito. Sheng, ihahatid ka na raw ni Ralph. Kiss na lang ang bayad. Tigilan niyo nga yan. Baka mapasama kayo sa akin. Narinig niya ang tawanan ng mga ito. Pahakbang na ulit siya nang may tumigil na big bike sa harapan niya. Ang ganda ang astig at kulay itim na pangarap niyang mabili balang araw. Natigilan si Sheng nang mapansing pamilyar sa kanya ang katawan ng lalaki. At nang iangat niya ang tingin, biglang nagdugtong ang kilay niya nang mapagsino ang driver. Sakay, seryosong anito. Kumunot ang noo niya. Di bali na, mga asar ka lang naman. Aniya at nagsimulang humakbang. Hindi na, I'll promise. Tinitigan niya ito sa mga mata. Natigilan siya nang magtama ang kanilang mga paningin. Ngayon pa lang niya nakita ng malapitan ang mga mata nito. Kulay asul yun at ang haba ng tilik mata. Perfect din na animoy iginuhit ang makapal na mga kilay. Nagpaayos kaya ito ng kilay? Here. Napukaw lamang siya nang ihagis nito sa kanya ang isang bakanting black helmet. Nagdadalawang isip pa sana siya. Pero nang tingnan niya ulit ang relo, 6:45 na. Kaya pikit mata na lang siyang umangkas dito. Kumapit ka. Humawak siya sa balikat ng lalaki. Medyo dumistansya siya ng kaunti dahil ayaw niyang madikit ang hinaharap dito. Mahuhulog ka kapag ganyan. Umusog ka. Ayoko. Are you sure? Oo, dito lang ako. Tila naiinis na sagot niya. Hindi na nagsalita si Thunder. Bigla na lang nitong pinaandar ang motor. Ano ba? Gusto mo ba akong mamatay? Bahagya siya nitong nilingon. Sabi ko na nga kasing kumapit ka. Bigla na lang din siyang naistatwa nang kunin nito ang kanang kamay niya at ipulupot sa tiyan nito. Ganyan ang sabi kong kapit, hindi yung hawak ka sa damit ko. Dumagundong ang kanyang puso. Naibaba niya pa sa pagitan nila ang dala niyang lunch bag at kinapa ang dibdib. Hindi iyon matigil na parang mawawasak ang dibdib niya sa lakas ng pagtambol. Musog ka, akin ang lunch bag mo. Itinaas nito ang kaliwang kamay. Mag-iisip pa sana siya nang muli itong magsalita. Kaya wala siyang nagawa kung hindi ang ibigay iyon sa binata. Musog ka dito. Seryoso ang boses nito. Sumunod na lang din siya dahil late na talaga siya. Humawak ka sa akin. Muli na naman itong sabi. Dalawang mga kamay niya ang inilagay nito sa tiyan nito. Yung pintig ng puso niya idagsa at hindi niya iyon mapigilan.
Next time, huwag kang nakikipag-usap sa mga tambay dahil hindi mo alam kung anong nasa isip nila. Nakaandar na ang motor pero hindi pa rin umuusad. Sisermonan lang ba siya nito? Ano bang paki nito kung makipag-usap siya sa mga tambay? Concern lang ba ito? Binabantayan mo ba ako? Nakita lang kita. So CCTV ka na ngayon? Paano mo nakita? Kararating mo lang. Tsaka ano naman? Nakita kita mula sa bahay ko. Bahay? Yup, ayun lang ang bahay ko sa tapat ng bahay mo. Lumingon siya. Pero bahay nila Aling Daisy yun. Paanong naging bahay ni Thunder? Huwag mo nga akong gawing tanga. Seryoso, bahay ko yan. Siyempre para malapit lang ako sa'yo. Nagtatawid lang ako ng kalsada kapag gusto kitang asarin. Tsaka ito tumawa. Pero siya, hindi nakahuma. Sira ulo ba to? Bye, babe. Bigla itong nilingon ni Sheng. Babe, your face. Inis na sagot niya. Tumawa si Thunder, kaya inirapan niya ito bago tinalikuran. Good evening, Sir Thunder. Nalingunan pa ng dalaga na ito ay may kausap. Hindi niya narinig lahat ng sinabi ng security guard sa binata. At wala din naman siyang pakialam dito. Bakit parang inis na inis siya kay Thunder? Siguro dahil masyado itong mayabang. Mapang-asar din, ayaw na ayaw pa naman niya ng ganun. Nagmamadaling pumasok ng hospital si Cheng. Nag-time in na rin muna siya bago dumiretso sa nurse station. Magandang gabi. Leslie, nauna ka sa akin ngayon ah. Biro niya sa katrabaho at kaibigan na laging late sa trabaho. Himala at naunahan kita ngayon. Natawa siya. Inilapag niya ang mga gamit sa loob ng locker bago niya inayos ang pagkakatali ng buhok niya. Hoy, nakita ko yung lalaki na naghatid sa'yo. Ang hot niya. Kahit mata lang ang nakita ko, halatang ang gwapo niya. Naka-leather jacket, ang astig at ang bango tignan. Ang ganda ng katawan, parang pang model sa bench body. Sino yun? Hindi niya ito pinansin. Abala siya sa mga patient charts. Nakatoka sila sa delivery and sa mga kapapanganak sa ward. Kaya halos wala talaga silang pahinga. Boylet mo ba yun, Sheng? Muli nitong tanong nang hindi niya ito sagutin. Hindi at never kong magiging boylet yun. Tumayo siya sa kinauupuan para mag-ikot-ikot. May mga pasyente nang kailangang painumin ng gamot. Pero si Leslie, nakasunod lang at chinichika siya ng walang humpay. Para lang talaga itong pumasok sa trabaho para managap ng mga balita sa mga katrabaho. Habang abala si Sheng sa trabaho, papasok naman sa CEO office si Thunder. Itinapon nito ang suot na jacket sa likod ng upuan sa tapat ng table niya. Pag-upo sa swivel chair, hinilot niya ang sentido. Ginalaw din niya ang laptop. Pagbukas nun, pumunta agad siya sa CCTV cameras na naka-install sa bawat sulok ng hospital. Sa Ward 1 siya napunta kung saan naroon si Sheng. Kailangang maging maingat sa lahat ng galaw. Dahil maling galaw lamang niya, baka makahalata si Cheng. Naglagay siya ng earphone at may denial na number. Send me the data. Kailangan kong malaman kung sino ang hayop na gustong bumili kay Sheng. Opo, boss. Maya-maya, tumunog ang kanyang laptop. Nakuha na niya. Pinindot niya ang message. Maya-maya, kumuyom ang kamao niya. Kilala niya ang matandang nakangisi sa screen ng kanyang laptop. Marami na itong naipadala sa Thailand na mga babae. Mukhang ibibenta nito si Sheng sa isang sindikato. Hindi siya makakapayag. Seryosong nakatitig lamang si Thunder sa laptop nang may kumatok sa pinto. Come in. Pagbukas nun ay ang sekretarya niyang si Sofia ang bumungad. Maganda ito at sexy. Pero formal ito at ni minsan hindi ito gumawa ng kanyang ikagagalit. Magaling itong sekretary kaya hanga siya rito. Sa ilang taon, si Sofia lang ang naging sekretarya niya na tumagal sa kanya. Sir, nandito na po lahat ng data tungkol kay Shilin Viraysarion po. Paglahad nito, walang salita niya iyong kinuha. Binuklat niya ang folder na puti. Mukha ni Sheng ang bumungad sa kanya. Thank you. Walang lingongan niya. May kailangan pa po kayo, sir? Wala na. You may go. Tumalikod ito. Alam niyang lumabas na dahil sa tunog ng yabag nito. Nagulat na lang si Thunder nang makita ang profile ni Sheng. Hindi ito tunay na anak ng ina nito. Sheng is an adopted daughter ng mag-asawang Andrew at Tessa Balisbis. 3 years old si Sheng nang mapunta sa mag-asawa.
Wala nang nakalagay doon kung bakit at kung ano ang totoong pagkakakilanlan ng dalaga. Bigla niyang inilapag sa mesa ang binabasa at humarap sa laptop. At gano'n na lang ang pamimilog ng mga mata niya nang may kung sinong humatak kay Sheng sa harapan ng CR. Napamura siyang tumayo't tinawagan ng security sa hawak na cellphone. Where are you? Pumunta ka sa Ward 1. May nangyayari doon. Bilisan ninyo. Kung ayaw ninyong mawalan ng trabaho ngayon mismo. Sigaw nito habang papasok ng lift. Anong kailangan nyo? Bakit? Hoy, teka! Tulong! Manahimik ka. Tinakpan ng isa sa mga lalaking nakaitim ng damit at naka-face mask ang bibig ni Sheng. Ngunit napasigaw ito nang kagatin niya ang kamay nito. Malakas na sampal sa pisngi ang tugon ng lalaki. Nag-igting ang bagang ng dalaga. Nagsimula siyang magwala at sumigaw. Tulong! Sabing tumahimik ka. Ngunit bago pa man siya nasuntok sa sikmura, sumisigaw na ang 4 na guard ng hospital at patungo ang mga ito sa kanila. Buisit, paano nilang nalaman? Tara, sibat na! Hindi na nakapagsalita si Sheng nang bigla siyang bitiwan ng 2 mga lalaki. Sabay pang tumakbo ang mga ito padaan sa exit ng hospital. Hindi siya makagalaw sa sobrang takot. Tulala siyang napaupo sa sahig ng CR habang yakap ang mga tuhod. Miss Sheng, ayos ka lang po ba? Ani ng isa sa mga gwardya. Yung 3, hinabol ang 2 lalaki na gustong kumidnap sa kanya. Ibinalik ng guard na si Isko ang baril nito sa lagayan at siya'y dinamayan. Nanginginig pa rin ang buong katawan niya. Anong kailangan ng mga taong yun sa kanya? Bakit gusto siyang dalhin? Sabi pa nung isang lalaki, bayad na raw ang boss nito kaya kailangan na siyang makuha. Paano? Anong ibig sabihin ng bayad? Ano yun, paninda? Ilang sandali lang itong dumamay sa kanya dahil may tumawag na rito. Hindi niya na inalam kung sino. Yes sir, okay na po. Pabalikin mo siya sa nurse station at huwag niyo munang iiwan dyan. May gagawin lang ako. Sige po sir. Pabalikin mo na ang mga kasama mo't bantayan ninyo si Sheng. Huwag niyong iwawaglit ang mata niyo sa kanya. Dahil kung mawala at may mangyari sa kanya ulit, puputulan ko kayo ng mga ulo. Naiintindihan niyo? Nilingon ni Sheng ang guard na nasa unahan. Napalis ang seryoso nitong muka at tila nangatalang bibig. Sino kaya ang kausap nito? At takot na takot ang mukha ni Isko. Pagkababa nito ng cellphone ay iniskorta na siya pabalik sa nurse station. Anong nangyari, guard? Si Lizzie ang sumalubong kay Sheng. Kamuntik na siyang nakuha ng 3 lalaki. Nanlaki ang mga mata ng kasama niya. Yung ibang nurse napalapit na din sa kanya. Ano? Nasaan na yung mga lalaki? Ani Kate. Nandun na si Sir Tan. Hoy! Napaangat ang tingin niya nang matigil si Isko sa pagsasalita dahil kinalabit ito ni Raul na kasama din itong security. Napaiwas ng tingin ng mga ito pero hindi niya na inalam kung anong nais sabihin ni Isko. Pumasok siya ng nurse station. Nakaalalay lang si Lizzie at si Kate na nurse din. Okay ka lang? Mabuti pa siguro. Umuwi ka na muna, Sheng. Sabi ni Lizzie. Hindi niya alam kung sa labas ba ay safe siya. Dahil dito nga sa loob, hindi siya safe. Sa labas pa kaya? Hindi siya sumagot. Naroon lang ang mga gwardya at nakabantay sa kanya. Hindi pa rin mapakali ang isip at puso ni Sheng. Samantala, tumbang iniwan ni Thunder ang 2 kidnappers sa basurahan malayo sa hospital. Kinuha niya ang cellphone ng isa sa mga lalaking nakahandusay sa unahan. Boss, okay na. Good. Mauna na kayo. Okay po. Pagtalikod ng 2 niyang tauhan, saktong may tumawag sa cellphone niyang hawak. Sinagot niya iyon. Nakuha niyo? Nasaan na kayo? Naghihintay si boss sa update. Puntahan niyo ang katawan niya dito sa Payatas, Quezon City. Dito ko itinapon ang bangkay ng mga tauhan mo. Sino ka? Gimbal na tanong ng kung sino sa kabilang linya. Me? I am your worst nightmare. Bago pa man nakasagot ang lalaki, in-off na niya ang cellphone, tsaka siya sumampas sa bike na daladala. Ayos ka na ba? Medyo. Ito, inom ka muna ng tubig. Inabot ni Lizzie ang isang bottled water. Kinuha niya iyon at ininom. Uuwi ka ba? Sabihin na lang natin kay Doc na excuse ka muna. Okay naman na ako. Paging Miss Shelene Zarion.
Natigilan siya maging si Lizzie at lahat ng gwardya sa labas ng nurse station. Pwede ka nang umuwi. Naghihintay si Sir Thunder sa labas. Ihahatid ka niya. Natigilan siya. Nagkatinginan sila ni Lizzie. Sino raw? Si Thunder daw? Paanong na-intercom siya? At si Thunder pang nag-utos siguro? Ano yun? Special treatment? Agad namang lumapit ang mga gwardya at tumayo sa kinauupuan nang gumalaw siya sa kinauupuan niya. Samahan na namin kayo, Ma'am Sheng. Ani Isko, walang reaksyon sa mga mata ng mga ito. Ni hindi nga nagtanong kung sino ang Thunder na naghihintay sa kanya sa labas. Si Thunder ba yung kanina na naghatid sa'yo dito? Tumango siya kay Lizzie. Kinilig naman ito agad. Sige, ingat ka. Kapit ng mabuti sa bebe mo ha. Inirapan niya ito. Kung may iba lang siyang choice, hindi siya magpapahatid kay Thunder. Pero kasi natatakot pa rin siya kaya kailangan niya si Thunder ngayon. Paglabas niya ng entrance, bumalik na sa loob ang 4 na gwardya. Talagang ang weirdo ng mga ito. Paano pala kung kidnapper din si Thunder? Naguguluhan tuloy siya sa mga ikinikilos na mga tao sa loob ng hospital. Hi babe. Umikot ang mata niya nang marinig ang tawag nito. Pero kahit mahangin ito, nagpapasalamat siya dahil narito ito ngayon. Hindi pa rin napapawi ang kaba sa kanyang puso. Hey, are you okay? Narinig ko ang nangyari kanina. Wala bang? Ngunit nagulantang na lang si Thunder nang mahigpit itong yakapin ni Sheng at isinubsob sa matipunong dibdib nito ang mukha nito. Walang bumabasag sa katahimikan habang pauwi sila. Nakayakap lang si Sheng sa baywang ni Thunder. Nakadantay ang ulo ng dalaga sa malapad nitong likod. Walang ingay at walang kutos. Alam naman iyon ng binata kaya hindi na ito ng asar. Gusto nitong sabihin sa dalaga ang mga nalaman. Ngunit ayaw niyang makahalata ito na binabantayan niya. Isa pa hindi pwedeng malaman ni Sheng na siyang may-ari ng hospital na pinagtatrabahuhan nito. Baka layuan siya. Nalaman niya kasi kay Ate Stacy na asawa ng kuya niya na ayaw pala nito sa mga kagaya niyang mayaman. Pagdating ng bahay, tahimik na bumaba si Sheng. Napansin agad nito na madilim ang kabahayan. Naisip niya na baka tulog ang kanyang nanay. Ako na. Napalingon siya agad nang agawin ni Thunder ang susi ng bahay. Hindi na siya nagprotesta. Hanggang ngayon kasi, naroon pa rin ang kaba sa kanyang puso. Stay there. Muli nitong sabi sa kanya. Nauna itong pumasok at binuksan ng ilaw. Lumabas ito para balikan siya. Salamat. Mahina't nahihiya niyang sabi. Napakamot ito ng batok. Wala yun. A dinner is fine for me. Anito, hindi pwedeng makampante dahil kung nagawa ng mga hayop na yun na pasukin si Sheng sa hospital, hindi malabong mapasok ng mga ito ang bahay ng dalaga. Kenay, nagugutom na kasi ako. Tinitigan niya ito at hindi na sumagot. Inilagay ni Thunder ang mga kamay sa bulsa ng suot na pantalon tsaka naman ito sumunod kay Sheng. Sabi nga nila, silent means yes. Habang papasok, nakaalerto ang binata. Hindi siya papayag na maulit ang nangyari kanina. Nalingat lang kasi siya saglit. Nasa lisihan agad siya. Nagpatulong na siya sa kuya nito to find out kung nasaan ang hayop na pasimuno ng pagbili kay Sheng. Oras talaga na malaman niya kung nasaan ito. Siya mismo ang papatay dito. Nay, tinawag na ni Sheng ang ina nang mapagtantong walang tao sa kabilang kwarto kung saan ito natutulog. Wala din sa CR o kahit sa likod bahay. Mag-aalas 12 na ng gabi. Nasaan naman kaya yung nagpunta? Wala naman kasing sinabi sa kanya kanina ang nanay niya na aalis ito. I saw her. Umalis kanina. Ani Thunder habang patungo ito ng kusina. Baka pumunta kay Dulce. Anya na lamang. Gustuhin man niyang magsumbong sa ina, hindi rin pwede dahil wala ito. Hindi man lang nag-message sa kanya. Nagluto siya ng adobong manok. Yun lang kasi ang ulam na mabilis lutuin. Nagsaing na rin at nagprito ng isda. Your surname is Zarion, right? Nasa harap si Sheng ng lababot naguhugas ng mga ginamit sa pagluluto nang biglang magtanong si Thunder. Oo, sa tatay mo nakuha ang apelyido mo, tama? Nilingon niya ito. Oo, kanino pa ba dapat? Wala lang, I just wonder na kung totoong nanay mo nga ba si Tita Tessa.
Pinagsasasabi mo? Oo naman, nanay ko yun. Pinatay niya na lang ang kalan at nagsali ng ulam sa mangkok. 2 tilapia ang kanyang pinrito. Nailapag niya na iyon sa mesa. Yung rice cooker, inilapag na rin niya sa mesa para mabilis. Nagkibit balikat lang si Thunder. Ang bango. Anito pa sa adobong nasa harapan nito. Nauna itong nagsandok ng kanin. Akala pa nga niya'y para rito. Pero inilagay nito iyon sa kanyang pinggan. Bahagya siyang nagulat. Kain ka ng marami. Parang kakaiba ito ngayon. Hindi na nangaasar gaya ng dati nitong ginagawa. Seryoso na rin kung magtanong o magsalita. Mas gusto niya ang ganitong ugali ni Thunder. Maayos, walang away sa kanilang pagitan. Ang sarap. What is this? I mean, anong luto? Kumunot ang noo niya. Adobo lang hindi nito alam. Saan naman kaya galing na planeta ang taong to? Adobong manok? Hindi mo alam? Panay ang subo nito, hindi man lang yata narinig ang kanyang sinabi. Ang sarap. Pwede nang... Ha? Pwede na tayong magpakasal. Tumigil ito sa pagmuya at itinaas ang tingin sa kanya. Kumain ka na. Gutom lang siguro yan. Anya na lamang para matapos na ang kalokohan nito. I'm serious, Sheng. Ngunit bigla siyang natameme sa sinabi nito. Napalunok siya ng sunod-sunod nang titigan siya nito sa mga mata. Yung pintig ng puso niya, naging abnormal. Bakit ba lagi na lang dumadagundong ang puso niya kapag magseseryoso ito? Hindi na lang niya ito sinagot at kumain na lamang. Ayaw niyang sagutin dahil yung kabog ng puso niya ay dagsa. You sure? Kung gusto mo, samahan na lang kita dito. Hindi siya nakasagot. Kanina pa ito nandito. Nahihiya na rin siya. Palabas na ng bahay si Thunder. Matapos maghapunan, tumulong pa itong magligpit ng pinagkainan. Hanggang ngayon, yung takot niya'y naroon pa rin. I can sleep here naman, kung natatakot ka pa rin. Nagbawi siya ng tingin. Yung titig nito parang kakaiba. Yung tipong puno ng pag-aalala. Naninibago na talaga siya. Sige na, matulog ka na. Babantayan kita, babe. Bumalik si Thunder sa loob ng bahay at isinara ang pinto. Hindi pa rin makapagdesisyon si Sheng, kaya si Thunder na ang kusang bumalik sa bahay. Kahit ang pumasok sa kwarto, kinakabahan si Sheng. Mukhang napansin naman iyon ni Thunder, kaya muli itong nagsalita. Gusto mo bang samahan kita sa kwarto mo? Huwag kang mag-alala. Safe ka sa akin, babe. Ouch! What's that for? Babe ka ng babe? Mag-babe ba tayo? Tumawa ito. Hawak ang pisnging sinampal niya ng marahan. Okay, fine. Baby na lang. Umikot ang mga mata niya at ito'y tinalikuran. Matulog ka na. Nandito lang ako. Sinilip pa niya ito at nakaupo pa rin sa sofa. Hawak ang cellphone, nakabubukas lamang. Nang makapasok si Sheng ng silid, doon na kinontak ni Thunder ang Kuya Storm niya. May mga text messages ito. Umuwi ka na. We need to talk. May sasabihin ako. This is important. Hey, umuwi ka sabi, nasan ka ba? Manang told me na hindi ka umuwi sa bahay. Where are you, Tods? Magre-reply na sana siya nang bigla niyang marinig ang tili ni Sheng sa silid nito. What happened? Yung daga, Tods. Yung daga. Nagulantang pa si Thunder nang bigla itong sumampa sa balikat nito at itinaas ang 2 mga paa. Gulat na gulat siya. Hindi sa daga na nasa loob ng silid na tumatakbo, kundi sa daga ni Sheng na bakat sa suot nito. Kitang-kita ang gulat sa mga mata ni Thunder, hawak ang isang white envelope. Anak siya ng isa sa mga malaking sindikato na si Joso Santeliano. I know him. Tumingin si Storm sa kanya. May gulat sa mga mata nito. So totoo nga ang sinabi ng tauhan ko. Nakipagbasagan ka ng mukha sa underground nun. Hindi siya sumagot. Noon pa naman yun. Marami siyang nakilalang mga sindikatong lulong sa iba't ibang bawal na gamot. Nagbebenta at bumibili. Negosyo na ibinibenta sa black market. Bukod sa iba't ibang uri ng gamot, may mga babae at mga bata rin. Alam niya dahil napasok niya na ang mundong yun. Joso Santeliano is one of them. Alam niya ang ugali ng taong yun. He is a devil. A monster at walang kaluluwang lalaki. Hindi niya sasabihin kay Sheng ang tungkol sa tunay na ama nito. Dahil kahit ang sarili nitong anak, nagawa nitong ibigay sa kasosyo upang mas umangat ang kapangyarihan.
Now, where's Becca? Namatay dahil sa pananakit ng asawa nitong sindikato. Hindi niya hayaan na ganun din ang sasapiti ni Sheng balang araw. Hindi niya malalaman ang totoo. Bumuntong hininga si Storm. But you... Napukaw sila sa katok mula sa labas ng library. Bago pa man makapagsalita si Storm, agad na pumasok ang asawa. Sweetie, pakibantayan mo na ang kambal please. Malambing na boses ang tumambad sa dalawa. Nakangiti itong lumapit kay Storm. Umupo si Thunder sa sofa at tahimik na nakamasid sa dalawa. Why sweetheart? Maliligo lang ako. Anito. Lumapit ito sa likod ng asawa at isinandal ang bandang tiyan sa likod ng sandigan ng swivel chair. Nang makita nito si Thunder, ngumiti si Stacy. Hi Tads, nasaan si Sheng? Nasa hospital ate. Ngumiti ito. Nagsimulang halikan ni Storm ang magkabilang kamay ng asawa. Balita ko, kamuntik na siyang nakidnap. Is that true? Yeah. Siguro mas mabuting dito na lang muna siya sa mansyon. Sweetheart, kasama niya naman si Thunder. Magkatapat lang ang bahay nila. Idinantay ni Stacy ang ulo sa balikat nito. Really? Seryoso ka na talaga sa kanya ha? Pero pwede pa rin naman siyang dumito. No, hindi ako papayag. Ouch! Napangisi si Thunder nang kagatin ni Stacy ang tenga ng kanyang kuya. Ako ang masusunod, remember? But sweetheart, di na kita maaangkin sa kusina. Even in the living room or in the dining. Aray, ang tenga ko! Napahiyaw na lang si Storm nang pingutin ito ni Stacy. Alam niyang masaya na ang kanyang kuya at siguro hindi niya naguguluhin ang pamilya nito. Siya na lang ang gagawa ng paraan para mabantayan si Sheng. Tumayo siya at tahimik na lumabas ng library. Dito ka mag-dinner, Tads ha? Isama mo si Sheng. Hindi niya na tinapos ang sasabihin. Nakita na kasi niya ang ginagawa ng kuya niya sa asawa nito. Mabuti pa ang kuya niya. Masaya na with his family. How about him? Kailan pa kaya siya papansinin ni Sheng? Yung nangyari kagabi. Yung sampal sa mukha na ginawa ni Sheng. Parang ramdam pa rin niya hanggang ngayon. Kasalanan pa talaga niya na nakita niya ang katawan nito. Sino ba kasing nagsabing sumampa ito sa kanya? Pero dahil sa nakita niya kagabi, hindi siya nakatulog. Yung alaga niya, halos hindi rin nakatulog. Magdamag itong gising. Lalo na't yung pakiramdam niya na nag-init, hindi niya pwedeng sundin dahil hindi pa pwede. Nasa sofa lang din siya buong magdamag, looking at the ceiling habang hawak ang hindi makatulog na alaga. At baka sa paraang iyon ay kumalma. But sad to say, walang nangyari. Good morning, Sir Thunder. Good morning. Nandito na ba si Sheng or nakaalis na? Hindi pa po nakadaan dito, sir. Gusto niyo pong i-check ko sa nurse station? No need na. Ako na. Sige po, sir. Dumiretso na siya papasok ng hospital. Yes, Doc. Thank you, Doc. Mag-iingat ka lagi, Miss Sheng. Lalo na ngayon at marami ang masasamang loob. Yumuko si Sheng, tanda ng pagpapasalamat. Aabutin na rin sana ng dalaga ang pakikipagkamay nito nang biglang nagulantang siya nang may humila sa kanyang kanang braso. Sinubsob siyang bigla sa malaki at malapad na dibdib ng lalaki. Hindi pa man niya nakikita ang mukha ng lalaki, alam niya na agad kung sino dahil sa pabango nito. Nakita niya ang pagkuyom ng kamao nito. Tiningnan niya ang mukha ni Thunder at bigla siyang natakot sa aura. Para itong handang umatake anumang oras. Thunder? Banayad at kalmado niyang tawag rito. Hinawakan niya ang kamay nito na para bang anumang oras tatama kay Doc Rodriguez. Thunder, good morning. What are you doing? Madiin ang bawat bigkas nito. Ngumiti si Doc Rodriguez. We're just talking about just leave. Sigaw nito. Napaigtad siya sa gulat pero agad niyang hinawakan ng braso ni Thunder. Hindi ito sumasagot sa doktor. May sarili itong version. Ngayon pa lang siya nakaramdam ng takot dito. Natatakot siya sa maaaring gawin ni Thunder. Hindi pa rin siya nito tinitingnan. Umakyat ang kamay niya sa mukha nito. Hey Tads, relax. Ano bang nangyari sa'yo? Hinapit niya ang mukha nito para mapatingin ito sa kanya. I said leave, Doc Rodriguez. Thunder, ano ka ba? Maraming taong nakatingin sa atin. Ilang beses niyang hinaplos ang mukha nito para malipat ang atensyon nito sa kanya. Tads, look at me. Hanggang sa matagumpay siya nitong tiningnan.
Kalma, okay? Ano ka ba naman? Pwede natin tong pag-usapan ng maayos. Banayad niyang sabi dito. Tinitigan siya nito at parang tatalo ng puso niya sa mga titig na iyon. Ngumiti ito pero hindi siya kumbinsido. Lalo na at ang mga kamao nito nakakuyom at lumalabas na ang mga ugat roon. Para matigil ang nangyayari, hinila ni Sheng si Thunder palayo doon. Ngunit bago pa sila nakaliko palabas ng hospital, ay itinulak siya nito patungo sa women's CR sa kaliwang bahagi ng pasilyo. Gulat na gulat pa siya nang itampal nito ng malakas ang pintuan at inilak yun. Walang pwedeng kumausap sa'yo. Walang ibang pwedeng tumingin o humawak sa mga kamay mo, kundi ako lang. Natigagal siya sa sinambulat nito. Wala siyang masabi, bukod sa sobrang lapit na ng mukha nito sa kanya. Naduduling na siya sa pagtingin nito sa kanya. And if I given a chance, that bastard Dr. Rodriguez will be the fucking patient in this hospital too. Mariin itong pagkakasabi. Puno ng puot ang boses. Thunder, ano bang sinasabi mo? I told you, whoever touches you will meet hell, Sheng. Kaya wag na wag mong susubukang makipag-usap o tumingin sa ibang lalaki. Kung hindi, makikita mo ang mangyayari. Tinitigan niya itong mabuti. Hindi niya na yata kayang mangutos kung ganito ang mukha ng kukutusan niya. Hindi niya na kayang manigaw kung ganito ang sisigawan niya. Tinalikuran siya nito. Bakit, Thunder? Ano ba talagang nangyayari at nagkakaganyan ka? Tanong niya pero hindi siya nito sinagot. Nakita niya sa mukha ni Thunder ang galit. Lumabas sila ng CR. Hindi rin kasi siya nito iniiwan kaya kailangan niyang sumabay. Tsaka natatakot pa rin kasi siya hanggang ngayon. Si Thunder lang ang meron siya. Si Thunder lang ang alam niyang magtatanggol sa kanya oras na naulit ang nangyaring iyon kahapon. Pero habang nasa daan sila, natigilan siya dahil ibang ruta ang kanilang tinatahak. Saan tayo pupunta? Sumilay ang kaba sa kanya. Hindi ito sumagot at tuloy-tuloy lang ang pagpapatakbo ng dala nitong big bike. Nalaman lang ni Sheng kung saan sila pumunta nang tumigil ang motor nito sa loob ng mansyon ng kanyang ate Stacy. Masaya siya nang makitang mag-asawa at ang kambal na 3 buwan na. Ang pogi at ang ganda ng kambal nila ate Stacy niya. Hindi na rin sila nag-usap pa ni Thunder nang makarating sa mansyon. Nagpahinga na rin siya matapos ng mahabang kwentuhan nila ng kanyang ate Stacy. Sa guest room siya nagpahinga matapos ang agahan. Wala si Thunder at wala siyang pake kung saan ito pumunta. Kinagabihan, doon na rin siya naghapunan. Namimilit kasi ang mag-asawa na sa mansyon na kumain. Sumabay naman si Thunder sa pagkain. Hindi niya alam kung saan ito galing. Hindi na rin niya tinanong pa. Isa pa, ano ba siya nito? Wala. Kaya anong karapatan niya? Hindi niya ito pinapansin. Mabilis niyang tinapos ang pagkain at nauna siyang tumayo. Natitigilan ito tuwing tatayo siya pero hinahayaan lang siya nito. Baka masapok niya lang ito pag nagsalita pa. Ngayon lang sumilay ang inis niya. Parang huli ang naging reaksyon niya sa mga nangyari kaninang umaga. Alam niya na napapansin siya ng mag-asawa. Sila ni Thunder. Pero hindi naman nagtatanong ang dalawa kaya hindi siya nagsasalita. Hanggat maaari, sa kanila lang ni Thunder ang usapan patungkol doon. Ayaw niya nang mang-abala ng iba. Gusto niya nang umuwi pero umulan naman ng napakalakas at wala din si Thunder. Hindi na rin pumayag si ate Stacy na umuwi siya ng bahay. Pinahiram siya nito ng mga kailangan niya. Marami naman itong bago't hindi pa nagagamit ng mga damit at undies. Kaya iyon ang ibinigay nito sa kanya. Maghahating gabi na nang makaramdam siya ng uhaw. Nakapadyama siya nang lumabas ng kwarto. Pero nagtaka siya nang makitang bukas ang ilaw sa baba at may ilang bulungan siyang naririnig. Dumiretso pa rin siya kahit ganun. Ilang saglit niya, nakita niya ang isang kasambahay nila ate Stacy na si Dasha at iyong driver ni Kuya Storm. Bago pa niya naiyapak ang paa sa pinakahuling baitang, nakita niya nang pumasok ang mga ito ng main door. Akay-akay ng mga ito ang tila, lasing na si Thunder. Dahan-dahan, sus may oo, bakit naman uminom ng marami ang si sir mo? Sermon ni ate Dasha, halos bagsak si Thunder, tulog na yata. Hindi ko nga alam kay Sir Thunder. Inutusan lang ako ni Sir Storm na sunduin ang kapatid niya sa bar ng kaibigan nila. Tulog na nga ako kanina. Naalimpungatan lang nang tawagin ako ni Sir Storm.
Nilapitan niya ang mga ito at tiningnan niya si Thunder. "Oh, Sheng, bakit gising ka pa? Nako, etong si Sir Thunder, lasing na lasing, ni hindi na makalakad ng maayos eh." Para namang kinurot ang puso niya nang makita itong nasa ganitong sitwasyon. Ngayon lang ulit uminom itong si Sir, mukhang naparami. Kita mo'y shutdown na. "Bakit naman daw naglasing yan, Kuya Bayang?" Binalingan niyang driver ni Kuya Storm. Napalunok pa ito bago siya sinagot. Kasi daw galit ka. Yun ang sinasabi niya kanina sa sasakyan habang pauwi kami. Hanggang sa makatulog na. Sinasambit ang pangalan mo. Inaway mo ba itong boyfriend mo, Sheng? Natamemi na lang siya. Imbis na matutulog na sana si Sheng, wala siyang nagawa kundi ang puntahan si Thunder sa silid nito. Dahil ayaw ni Dasha na mag-alaga sa lasing na si Thunder. Parang natatakot ito. Sa bagay, sino ba namang hindi? Siya nga nakakaramdam ng takot sa mukha nito kanina. Yung kasambahay pa kaya? Hinubad niya ang coat nito at inilagay ng maayos sa couch sa tabi ng bintana ng silid nito. Nang maabutan niyang tulog na ito. Tulog na tulog si Thunder at parang wala na sa wisyo para bumangon kahit magpalit man lang ng suot. Kaunting lapit niya lang rito, maaamoy na agad ang simoy ng alak sa buong katawan nito. Napapangiwi siya kapag tumatama sa ilong niya ang amoy. Ayaw na ayaw talaga niya ng amoy alak. Isa ito sa pinaka-inaayawan niya. Nagpadala siya kay Dasha ng bimpo at plangganita para punasan si Thunder. Ngunit hindi niya alam kung paano niya mapupunasan ng binata. Bumuntong hininga siya. Binuksan niya na lang muna ang butones ng polo nito. Pero para siyang mauubusan ng hangin nang makitang matipuno nitong dibdib. Ngayon lang niya nakitang perfect shape ng katawan at abs nito. Nagpiga siya ng bimpo at sinimulang punasan ang mukha ni Thunder. Gumalaw ito ng kaunti nang dumampi ang malamig na bimpo sa pisngi nito pero hindi naman dumilat, kaya pinagpatuloy niya ang pagpupunas. Napapahinto siya kapag napapatitig siya sa mukha nito. Hindi lingid sa kanya na walang itulak kabigin sa mukha nito. Perfect iyon. Lalo na kapag nakikita niyang ngumingiti ito. Alam niya na sa bawat ngiti nito, may kung anong tinatago. Hindi niya alam kung ano. Pero sana, kaya nitong dalhin kung ano man yun. Problema ba o kung ano man. Pero ngayon, parang pagod na pagod ito. Sa susunod kung iinom ka, huwag ka nang nandadamay ah. Dapat sana nasa trabaho na ako ngayon. Umalis ka't ngayon palang bumalik. Hindi na tuloy ako nakapasok. Paninermon niya kahit tulog ito. Napangisi siya. Parang may bahagi ng puso niya na nanalo sa debate. Pinunasan rin niya ang leeg nito. Nang madako na siya sa dibdib nito, napalunok siya. Sinubukan niyang ibaba pa sa dibdib nito ang pamunas. Binuksan pa niya ang ilang botones pero hindi niya tinanggal lahat at wala siyang balak. Baka kung ano pang isipin nito. Hinubad niya na lang ang sapatos at medyas ni Thunder para maginhawaan naman ito. Umupo ulit siya sa gilid at ito'y kanyang kinumutan. Hindi pa rin niya maiwasang hindi ito titigan. Napakagwapo ni Thunder. Sa ilang buwan na nakilala niya ito, hindi pa niya ito lubos na kilala. Kanina niya lang nakitang nakakatakot nitong ugali. Nang masigurong maayos na ito, patayo na sana siya para bumalik na sa kwarto pero bago pa siya makatayo, bigla nitong hinatak ang kamay niya at inilagay sa pisngi nito. Halos tumalon ang puso niya sa gulat. "Can you hold me like this please?" Halos pabulong nitong sabi habang nakapikit. Ilang saglit pa, banayad na itong natutulog. Kaya tulad ng gusto nito, nanatili siya ng ilang minuto sa kwarto ni Thunder at haplos ang pisngi nito hanggang lumalim na ang tulog. Pinanood niya itong mahimbing na natutulog. Banayad niyang hinaplos ng daliri ang pisngi ni Thunder. Makinis. Bumuntong hininga siya. Parang may damdamin na gumugulo sa kanyang isipan. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kamay at walang ingay na lumabas ng kwarto ni Thunder. Tulog na ang lahat at siya na lang siguro ang gising. Pasado 1:00 nang mahiga siya. "Good morning ate." Saktong kalalapag pa lang ng ate Stacy niya nang sinangag sa lamesa. "Magandang umaga rin, Sheng. Halika na dito't mag-almusal ka na." Napanguso naman siya nang mapansing wala si Thunder. Uuwi na sana siya ngayon dahil 8 a.m. ngayong umaga ang kanyang pasok. Ngayong buong week, pang umaga ang kanyang schedule.
Sila lang ng ate Stacy niyang naroon. Si Thunder ate, umalis na naman ba? Ha? Hindi pa nga lumalabas. Malamang hindi papasok yun. Sabi ni Dasha lasing daw kagabi. Nangunot ang noo niya. Hindi niya alam kung anong trabaho ni Thunder. Akala niya, easy go lucky lang ito. Ngayon lang niya nalaman na may trabaho pala ito. Malamang talaga masakit ang ulo ng paggising. Gisingin kaya niya? Huwag na lang, baka singhalan pa siya. Pero kasi may trabaho pa siya. Pero nang pagtingin niya kay ate Stacy na nagtitimpla ng kape, nagbago ang kanyang isip. Ipagtitimpla din ba kita? Tanong nito sa kanya. Ako na ate. Ngumiti ito at naupo na sa dining. Nakaalis na raw si Kuya Storm at habang tulog pa ang kambal, mag-aagahan na ito. Walang nag-aalaga sa mga anak nito kundi si ate Stacy. Mas gusto daw nitong sariling alaga para siguradong nakikita at safe ang mga ito. Sarili lang niyang tinimplahan niya. Bahala na si Thunder sa buhay niya. Magandang umaga, Tads. Narinig niyang sabi ni ate Stacy. Nasa likuran niya lang ito. Umalis siya doon at dumako sa lababo para kumuha ng pinggan. Ngunit gano'n na lang ang gulat niya nang makitang kinuha nito ang kape niya at ininom sa mismong may dampi ng labi niya. About last night, I'm sorry. Thanks for the coffee. Bulong nito sa gilid ng kanyang tenga at isang damping halik sa labi na nagpa-estatwa sa dalaga. Sohat ng kanin? Napalunok si Sheng nang marinig na nagsalita si ate Stacy. Isang linggo na rin matapos halikan ni Thunder si Sheng and wala nang kasunod sa sobrang hiya niya ng araw na yun. Umalis na lang siya ng mansyon ng oras ding yun. Nahihiya kasi si Sheng kay ate Stacy nito. Lalo pat isinumpa niya mismo rito na hindi siya magkakagusto kay Thunder. Pero ng mga oras na yun, hindi niya na alam kung paano magre-react. Lalo't unang beses na nangyari iyon sa kanya. That was her first kiss at si Thunder ang nakakuha sa unang halik niya. Pagkalipas ng isang linggo, hindi na talaga bumalik ang kanyang nanay. Sinubukan niya itong tawagan pero hindi ito sumasagot. Na-text na rin niya ng maraming beses pero hindi talaga nagre-reply sa kanya. Okay na ba si Baby Shelo? Nginitian niya ang kaibigan. Nasa harap ito ng mesa at may tinitingnan sa computer. Lumapit siya at inilapag ang mga chart sa tabi ng computer. Okay na, hindi na rin naninilaw. Mabuti naman, baka bukas mag-ikot si Doc Dancel, makakauwi na sila. Kumunot ang noo niya. Nagbago na naman ba ang doktor nila? Parang kahapon lang, si Doc Ramji pa, tapos pinalitan ulit. Bago ulit? Bakit parang araw-araw nagbabago ang doktor? Napatingin si Lizzie sa kanya. Malamang, yung boss natin ang may pakana. Remember Doc Rodriguez? Bigla na lang nawala, di ba? Anito, and Doc Ramji. Parang may kung anong ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Pero posible naman yata ang iniisip niya. Kung magkikita sila ni Thunder, sa bahay lang niya. Kakatuko lang ito para humingi ng ulam, then uuwi na agad. Itong mga nakaraan parang umiiwas ito sa kanya. Ito pa talagang may ganang dumistansya sa kanya, na dapat siya itong umiiwas dahil sa hinalikan siya ng walang pasabi. Magalit man siya, hindi rin niya magawa. Lumalayo ito kapag nagsasalita siya. Kaya paano naman nangyari ang mga iniisip niya? Imposible talaga yun. Mag-aalas 9 na ng gabi nang magulat si Sheng sa bumisita sa hospital na kanyang pinagtatrabahuhan. Dulce? Gulat na gulat siyang tumakbo palapit dito. Nag-aalangan pa itong lumapit kaya mas binilisan niyang takbo para mahabol ito sa labi ng hospital. Dulce! Napalingon ito. Mukhang narinig siya ng kapatid. Pero nang makita niya ito ng malapitan, nagulat siya't napatda ng panandalian sa kinatatayuan niya. Nangangayayat ito at may iilang pasaring siyang nakita sa mga braso. May maliit na sugat sa gilid ng labi at makapal na rin ang eye bags. Wala itong tulog or maayos na tulog. Dulce, anong nangyari sa'yo? Kamusta ka na? Nasaan si nanay? Hindi ito sumagot. Nanginginig ito. Inalalayan niya itong umupo sa waiting area. Bumalik siya sa nurse station at kumuha ng biskwit at tubig. Heto, inumin mo. Kainin mo na din muna yung biskwit. Pag-abot niya sa tubig at biskwit, nanginginig pa itong binuksan iyon. Halatang wala itong lakas.
Anong nangyari? Bakit may mga pasaka? Hindi kasi ito sumasagot. Nang makainom ng tubig, nag-angat ito ng tingin. Si nanay kasi ate. Bakit? Anong nangyari kay nanay? Hinawakan niya ito sa kamay at walang humpay ang pagtatanong niya. Ate, si nanay, kinuha siya ng mga nakaitim. Bigla na lang itong umiyak. Habag na habag siya kay Dulce. Ang laki na ng ipiniyat nito. Maya-maya'y panay ang libot ng paningin nito. Parang may kung sinong hinahanap sa paligid. Ate, umalis ka na dito. Mahina nitong sabi. Kumawala siya at hinawakan ito sa balikat. Umalis ka na ate, kukunin ka nila. Masumina pa ang boses nito. Hindi niya maintindihan. Bakit? Ano bang nangyayari? Tumaas ang kilay nito at napanguso. Hindi niya maintindihan ang ibig nitong sabihin. Tumakbo ka na ate. Sige na. Malakas siyang itinulak ni Dulce. Ano bang? Bilis ate, ibibenta ka rin ni nanay. Gaya ng ginawa niya sa akin. Kaya sige na, tumakbo ka na dahil parating na sila. Muling sigaw nito, tsaka siya nito muling itinulak. Hindi alam ni Sheng kung ano at kung paano nangyari ang lahat ng yun. Pero isa lang ang malinaw sa kanya. Si Dulce na hindi pala nagtatrabaho. Kung hindi ibinenta ng nanay nila sa isang mayamang tao at nakatakas lang ito, siya daw ang una nitong pinuntahan. Pero nalaman pa rin ng taong bumili rito kung saan ito pumunta at nasundan ito. Sinabi pa ng lalaki na kailangan itong magpanggap na kailangan siya ng ina nila para lumabas siya ng hospital nang sa ganun siya'y makuha. Kapag nagawa daw iyon ni Dulce, pakakawalan na ito ng lalaking may hawak dito. Pero sa huli, mas nanaigang pagiging kapatid nito. Naiwan si Dulce sa loob ng hospital. Ibinigay niya ito kay Lizzie upang magamot. Tsaka niya dinala ang mga mahalagang gamit at nag-jacket bago dumaan sa exitway ng hospital. Ayon kay Dulce, nasa parking lot ng building naroon ng mga sindikato, kaya kailangan niyang dumaan sa ibang bahagi ng gusali para makalayo. Hindi niya alam kung bakit ito nagawa ng ina nila sa kanila. Ang malinaw lang, isang kasinungalingan ng pagiging mabuti nitong ina sa kanya ng ilang araw. Para lang pala makuha nito ang loob niya. Wala si Thunder. Hindi niya alam kung nasaan ito. Mag-aalas 10 ng gabi nang makalabas siya ng gusali. Kabadong naglalakad si Sheng palabas ng hospital. Sasakay siya ng taxi sa unahan para hindi siya mapansin. Habang ginagawa ni Sheng, abot langit ang kaba sa kanyang puso. Bakit ito nangyayari sa kanya? Bakit kailangan niyang sapitin ng ganitong bagay? Naaalala niya na ang nangyari noong nakaraang linggo. Nakamuntik siyang makidnap. Ibig sabihin, yun ang mga nais kumuha sa kanya. Hayun! Pero napukaw ang dalaga nang makarinig ng sigaw. Nakayuko siyang naglalakad. Lakad-takbo ang ginagawa niya. Pero nang malingunan niya ay nagsimula siyang kumaripas ng takbo palayo sa mga paparating na mga lalaki. Tumutulo ang mga luha ni Sheng. Hindi niya alam kung kanino hihingi ng tulong. Wala si Thunder. Kung saan kailangan niya ito, wala naman ang lalaking yun para siya'y tulungan. Bilisan niyo at baka makatakas na naman. Naririnig niyang baritonong tinig. May malaking boses din na sumisigaw at may matinis na boses. Bilisan mo, Sheng! Doon lamang lumingon si Sheng. Si Dulce. Paano nila nakuha ang kapatid niya? Huwag kang tumigil! Hiyaw nito. Kumawala muli ang mga luha sa mata niya nang makitang hinawakan nito si Dulce sa leeg at dahan-dahang iniangat ng lalaki pataas sa ere. Nangihina ito. Gusto niyang tulungan. Gustong-gusto niya pero may humahabol din sa kanya. Sakay! Sa isang iglap ay napatigil siya sa pag-iyak. Habang patuloy pa rin sa pagtakbo, nang may sumunod sa kanyang sasakyan, nasa tabi siya ng kalsada at nagsisimula ng umulan. Sakay na! Malakas na boses na nagpabasag sa pagkakatulala niya. Nang makita niya ito, parang nanghina bigla ang kanyang tuhod. Sunod-sunod na pumatak ang mga luha niya, napilit niyang pinipigilang wag nang tumulo. Pagsampa ni Sheng, humarurot ang Black Mamba BMW. Nilingon pa niya ang mga humahabol. Bumalik ang mga ito. Doon lamang siya nakahinga ng maluwag. Yung kapatid ko, Tad. Hawak si Dulce ng mga taong yon. Seryoso ang mukha nito at nakatutok sa kalsada ang mga mata. Maya-maya, tumunog ang cellphone nito na nakapatong sa tabi nito.
Isinuot nito ang earpads at saka lang nagsalita. Bantayan nyo lang sila. Sundan nyo, huwag nyong iwawaglit sa paningin ninyo. Kailangang malaman natin kung saan sila papunta. Kumapit ito ng mahigpit sa manibela. Kitang-kita niyang paglukot ng noo nito. She's with me. Don't worry. Mukhang siya ang tinutukoy nito. Good. Isend nyo ang data kay Cam ngayon na para ma-analyze niya. Inilipat niya ang tingin sa bintana. Yung kabay naroon pa rin. Yung takot ay visible pa rin. At yung kakaibang pakiramdam, dama niya sa tuwing titingnan siya ni Thunder. Matapos ng pag-uusap nito sa kung sino, nilingon siya nito. Nagulat si Sheng nang kapain nito ang kanyang dibdib. Bigla siyang dumistansya. Sa dami ng dapat kapain yun pa talaga. Humawak ka ng mahigpit. Nakasunod sila sa atin. Sigaw nito't mas binilisan ang pagpapatakbo. Animoy nasa buhay at kamatayan sila ng mga oras na yun. Hindi niya na alam kung anong iisipin, kung babangga ba sila o mahahabol ng mga nakasunod sa kanila. Mariin siyang napapikit. Sheng, hawakan mo ang manibela. Sigaw nito. Hindi ako marunong. Just hold it. Hindi ko nga alam. Hahawakan mo ba yan o hahalikan kita? Steady mo lang. Gumalaw ito't may kung anong hinila mula sa ibaba ng upuan. Isang Armalite. Nanlaki ang mata niya. Binuksan nito ang bintana sa driver seat. Hawakan mo lang, Sheng. Huwag mong paikutin. Hindi nga ako marunong. You have to do. Dahil kapag namatay tayo dito, sa langit na tayo magpapakasal. Nagitla siya. Paano nga siya makakahawak ng mabuti kung ang gitnang bahagi ni Thunder na sa pagmumuka niya? Kitang-kita niyang bumubukol roon. Put your gun down, La Cuesta. Ngunit hindi nagpapatinag ang binata. Matapos matamaan ang front left side ng gulong ng sasakyan ni Thunder, wala silang nagawa kundi ang bumaba. 2 kaaway ang natamaan ni Thunder, pero may 7 pang natira. Bumalik ka, Sheng! Napatid siya sa malakas na sigaw na iyon ni Thunder, ngunit hindi siya nagpatinag dito dahil hawak ng isang matangkad at gwapong lalaki ang kapatid niya. Naaaninag niyang takot sa mga mata ni Dulce. Nakasiksik ang kanang braso nito sa dibdib ng kapatid niya, habang ang mga kamay ni Dulce nakahawak sa braso ng lalaki. Nakakatakot ang mga titig nito. Mahaba ang itim na itim nitong buhok na naka-ponytail. Tumakas na kayo! Huwag niyo na akong alalahanin pa, ate! Umiiyak na sigaw ni Dulce sa kanya. Shut up! Ngunit mariin iyong napapikit nang igalaw nito ang braso. Para na lang papel si Dulce na napapasunod sa bawat galaw nito dahil sa payat na payat ito. Bitiwan mo na siya, Kazim. Yan lang ba ang kaya mo? Ang manakit ng babae? Humalakhak ang lalaki dahil sa sigaw na iyon ni Thunder. Hanggang ngayon ba? Sunod-sunuran ka pa rin sa babae mo? Kung ako sa'yo, pinagsamantalahan ko na yan. Ang tagal naman, Thunder, bago mo makuha ang babae mong yan. Wala pa daw boyfriend yan since birth. Kaya mukhang hindi ka pa sinasagot. Pagak itong tumawa. Bumaling ito kay Dulce at marahas nitong inangkin ang labi ng kapatid niya. Bumagsak ang mga luha nito. Look at yourself, Thunder. Nagtitiis kang maghintay. Pwede namang pagsamantalahan mo na yan. Yan ang ayaw sa'yo ni boss eh. Masyado kang gentleman. Tsaka ito humalakhak. Kinasa nito ang hawak na Armalite. Nilingon niya si Thunder. Bukang hindi alam ng babae mo na isa ka ring demonyo noon. Am I right, Shilin Zarion? Hindi siya makasagot. Anong ibig nitong sabihin? At mukhang wala ka ring alam na ang ina mo ang nagbenta sa'yo sa boss ko. Alam mo na ba? Napasigaw si Dulce nang muli nitong siilin ng halikang kapatid niya. Anyway, pumunta ka na dito bago ko papasabugin ang ulo ng kapatid mo. Biglang nagbago ang boses nito. Marahas na ang sigaw nito. Huwag kang maniwala, ate. Sige na, tumakbo ka na. Hindi siya makagalaw. Hindi niya pwedeng iwanan ng kapatid niyang patuloy na nasasaktan. Lumapit siya kay Thunder. Hinawakan niya ang braso nito. No, huwag mong gagawin. Kaya kong makipagpatayan sa kanila. Huwag kang pupunta sa kanila, Sheng. Umiling siya. Sunod-sunod na tumulo ang kanyang luha. No, please. Don't do this. I can protect you. I don't need to do this, Sheng. Ang kapatid ko, Thunder. Oo, kaya mo kong protektahan. But how about Dulce? Ate ako, Tads. Hindi ko pwedeng pabayaan ng kapatid ko. Madiing bulong niya.
Papalit-palit ang tingin niya sa kapatid at kay Thunder. Kukunin natin siya. Just listen to me. Ngunit namilog ang mga mata ni Thunder nang halikan ito ng madiin ni Sheng sa nakaawang nitong labi. Kung ililigtas mo ko, unahin mo si Dulce please. Salamat sa palaging pagpoprotekta sa akin. Sheng, bumalik ka dito! Tumatawa ang lalaki sa kabilang kalsada habang nakatitig ang mga ito sa kanila. Bago niya tuluyang inihakbang ang mga paa, isang salita ang ibinulong niya rito. Salamat. Nanggilid ulit ang mga luha niya bago tumalikod. Thunder, tanggapin mo ng talo ka na. Sigaw ng leader ng mga kalaban, hawak pa rin ito ang kapatid ni Sheng. Maya-maya pa, may nagsalita sa suot niyang earpod. Malapit na kami, Thunder. Where are you? At the middle of the road. Sa kabila kayo dumaan, bumalik kayo. Okay. Bukod sa kanila, may kalaban pa ba? Wala na. Napataob namin ang 3 van nila. Good. Bigyan niyo ako ng signal. At ako mismo magpapasabog sa ulo ni Kazim. Okay. Ani ng kanyang kuya. Pinagmasdan niya si Sheng na palapit sa mga ito. Hindi siya papayag. Not this time. Marami na siyang isinakripisyo para lang sa mahal niya. Ngayon pa ba? Kahit buhay niya, ipagpapalit niya para lamang kay Sheng. Sakto lamang nang nakalapit si Sheng nang sunod-sunod na nagpaulan ng bala ang mga kalaban. Mabilis ang naging paggalaw ni Thunder upang itago ang sarili sa likod ng sasakyan. Malakas na halakhak ang pumailan lang kasabay ng putukan. Hindi makasilip si Thunder dahil sa sunod-sunod na pagtama ng bala sa kanyang pinagtataguan. Back up kuya, kailangan kong makuha si Sheng. Sigaw nito sa earpods na nasa kaliwang tenga. Nandito na kami. Sa salitang yon, sunod-sunod na tumumba ang ilan sa mga kalaban. Tumigil si Kazim sa pagtawa at marahas na hinilang 2 mga babae patungo sa sasakyan. Bilis boss! Ani ng isa sa mga tauhan nito, ngunit natumba na lang ito nang matamaan ng bala mula sa baril ni Storm. Nasa ibabaw ito sa mataas na bahagi ng kalsada. Madamo ang bahaging yon, sinadya upang makapwesto at hindi makita ng mga kalaban. He is a sniper. Hindi pa naman ito nangangalawang, marunong pa naman siya. Kahit ang asawa niyang si Stacy, ayaw sana itong payagan na umalis, pero kapatid na kasi nito ang nangangailangan. Hindi pwedeng pabayaan nito ang kapatid na simulat sa pool, ito ang nag-alaga. Pasok! Pero bago pa man nakahuma si Kazim, kinagat ni Sheng ang braso nito at sinipa sa likod nito. Takbo Dulce! Itinulak niya si Dulce at saka siya nakasunod lang sa papalayong kapatid niya. Ngunit hindi pa siya nakakalayo sa kinatatayuan nang mahuli ni Kazim ang mahabang buhok niya. Humiyaw siya sa sakit nang hilahin ito ang buhok niya. Habulin niyo ang asawa ko! Sigaw nito sa mga tauhan. 2 ang tumakbo dahil yung 2 nakikipagsabayan kina Thunder. Pero sa isang kisap mata lamang, sunod-sunod na bumagsak ang mga ito. Kitang-kita ni Sheng kung paano magpalit ng reaksyon ng lalaki. Itaas mo ang mga kamay mo, Kazim. Napakalakas ng sigaw na iyon ni Thunder. Dumagundong sa buong lugar. Ang mga nagdaraan kaninang mga sasakyan ay wala na. Siguro'y nagpa siyang mag-iba na lamang ng ruta dahil sa panganib na nagbabanta sa bahaging iyon ng daan. Humalakhak na naman si Kazim. Hindi niya alam kung baliw ba ito o nakagamit ng bawal na gamot. Pilit man niyang hagilapin ng mga mata ang kapatid, hindi niya makita. Wala na rin yung 2 humabol dito. Dalangin niyang nakatakas si Dulce. May sinisyan niya si Thunder sa kuya nito at sa ibang tauhan, pero hindi iyon maintindihan. Ibaba mo ang baril mo, Thunder. Dahil kung hindi, pasasabugin ko talaga ang katawan na to. Huwag ako, Thunder. Hindi ako natatakot sa hawak mo. Mas matakot ka sa hawak ko. Nanginginig siya kanina pa. Pero ngayon, parang bigla siyang natuod na lang. Huwag mo na akong iligtas. Umalis ka na. Hanapin mo si Dulce. Sigaw ni Sheng. Shut up! Napapikit siya nang dilaan nito ang kanyang pisngi. Kazim, huwag mong uubusin ang pasensya ko. Tumawa lang ito sa sigaw ni Thunder. Muli sana nitong ipapadaan sa mukha niya ang dila nito nang sunod-sunod na umalingaw-ngaw ang baril. Napaiyak siya. Nandidiri siya sa ginagawa nito sa kanya. Ibaba mo ang baril mo, Thunder. Ibaba mo! Itinutok ni Kazim ang armas sa kanyang ulo. Now! Muli nitong singhal.
No please, no. Papatayin ka niya. Pagmamakaawa ni Sheng. Pero bingi nitong marahang ibinaba ang hawak na armas. Ganyan nga. Dahil kung hindi, mamamatay kayo. Sa isang kisap mata lang, pumutok ng sunod-sunod ang hawak na baril ng kaaway. Malakas na sigaw ang kumawala sa labi niya nang biglang natumba si Kazim. Ngunit paglipat niya ng tingin, natumba rin si Thunder. Dali-dali siyang tumakbo papunta sa binata at agad itong dinamayan. Thunder, please don't leave me. Humihina ang pulso nito at tibok ng puso dahil sa tama nito sa tagiliran at balikat. Hindi na nagdalawang isip si Sheng at pilit itong binigyan ng hangin upang bumalik ang normal nitong heartbeat. Thunder, please, don't leave me. Tumulo na ang luha sa mukha nito. Nakangiti ito sa kanya. Marahang itinaas ang kaliwang kamay na may maraming dugo. Marahan itong hinaplos ang kanyang pisngi. I love you, Sheng. No, hindi, ayoko nun. Ayoko nun, wag, please, Thunder. Stay with me. Gusto mo marinig ang sagot ko, gusto mo, di ba? Gumising ka. Stay with me, please. Puno ng luha ang mga mata niya nang makitang patungo sa kanila si Kuya Storm. Nangihina siya habang patuloy na nire-revive si Thunder. Thad, please, stay with me. Makinig ka sa akin, please. Sheng, hindi ka pwedeng pumasok sa loob. Gusto kong mag-assist kay Doc Lizzie. Sige na, papasukin mo ko, Lizzie. Gusto kong makita na ginagamot siya. Gusto kong makasigurado, Lizzie, please. Pati si Lizzie naluha rin. Patuloy na nagmamakaawa si Sheng para lamang payagan itong pumasok sa operating room. Pero dahil sa kalagayan at emosyon ng dalaga, hindi ito pwede sa loob. Alam iyon ni Sheng, pero nagbabaka sakali siya. Nagbabaka sakali na sana'y makapasok siya dahil nurse din naman siya sa hospital na ito. Lizzie, please. May yumakap sa kanya. Hindi iyon si Lizzie. It was Ate Stacy. Nang makilala niya ito, mas lumakas ang kanyang pagtangis. Critical si Thunder habang isinusugod sa operating room. Takot na takot siya. Hindi dapat ganito ang emosyon ng isang nurse na kagaya niya. Hindi pwedeng maapektuhan ng damdamin ng trabaho dahil makakasama yun. Hindi makakapag-isip ng matino, magulo at hindi makakapag-focus sa trabaho. Pero si Thunder yun. Si Thunder ang naroon. Shh! Tama na. Magiging maayos ang lahat. Matapang si Thunder. Malakas ang loob niya. Alam kong makakaya niya. Hikbi at mahinang pagsinghot ang naisagot niya. Nang kumalma siya, inalalayan siya nito paupo sa waiting area ng operating room. Ang asawa nito ay naroon din. 3 sa mga tauhan nito ang critical din, kagaya ni Thunder. At naroon din sa OR. Ang kapatid niya nasa mabuting lagay na rin daw, ayon kay Ate Stacy. Hindi pa rin tuluyang payapa ang puso niya. Dahil ang lalaking tagapagligtas niya nasa kwartong sa tapat ng kinauupuan nila. Dalangin ni Sheng na maging maayos at matagumpay ang operasyon. 2 magaling na doktor ang nag-oopera kay Thunder. Si Sir Thunder, nanganganib daw. Nakita mo ba kaninang pumasok sa OR? Oo nga raw, sana maging successful ang operasyon ni Sir, no? Kumunot ang noo ni Sheng. Sir, bakit kilala ng ibang mga kasama niyang nurse doon si Thunder? Kung maghatid rin naman ito sa kanya, umaalis din naman agad. Kaya paano nakilala ng ibang nurse ang binata? Here, kainin mo na muna yan. Matagal pa bago matapos ang operasyon ni Sir Thunder. Biglang natahimik si Lizzie nang balingan niya ito. Umurong pansamantala ang dila at hindi natuloy ang sasabihin. Sir? Ano kasi, si Sir Thunder, syempre pasyente at tinitigan niya ito ng masama. Fine, si Sir Thunder, siya ang may-ari ng hospital na to. Nahulog ang hawak niyang bottled water dahil sa sobrang gulat. Natamaan ng paa ni Lizzie kaya napareklamo ito agad. Buti na lang at naka-crocs ito kaya hindi napuruhan ng paa. Dinampot ni Lizzie ang tubig tsaka ito nagsalita. Ilang linggo ko nang alam ang kaso. Nagpaalala si Sir Thunder na huwag naming mababanggit-banggit sa iyo ang tungkol dito dahil pag nalaman daw niya, mapapalayas kami ng wala sa oras. Sino ba ang gustong mapalayas, di ba? Hindi siya makasagot. Nagkandabuhol na yata ang dila niya sa nalaman. Huwag mong sasabihin kay Sir ha. Sigurado, mawawalan ako ng trabaho pag sinabi mo na akong nagsabi sa'yo. Kaibigan mo ko, di ba?
Kaya wag mo kong ilalaglag ha. Ni hindi siya makatango man lang. Akala kasi niya, normal lang itong tao. Kaya ba alam nito kung anong oras ang out niya at anong oras ang pasok? May pa-flowers din at kape tuwing umaga. Kaya ba lagi niya itong nakikita noon sa hospital na ito? Kaya ba dahil boss ito? Boss niya ito? Hoy, ayaw niyang sabihin sa'yo. Baka daw iwasan mo siya. Napakaswerte mo talaga, Sheng. Nasa kanya na lahat. Kaya niyang umastang normal na mamamayan. Kahit ang totoo, bilyonaryo siya. Kaya niyang magsuot ng simpleng kasuotan lang. Kaya niyang maghintay at magpakutos sa'yo para lang magustuhan mo. Sir Thunder is perfect na lalaki para sa akin. Oo, lahat ng sinabi ni Lizzie totoo. Hindi niya yun ipagkakaila. Kaya pala, ngayon alam na niya. Gumilid ang mga luha na kanina pa nagbabadya. Yung sinabi niya kay Ate Stacy, babaliin na talaga niya. Kantsawan man siya nito, ayos lang. Tatanggapin niya yun kasi totoo naman na na-inlove siya sa makulit, mahangin at mayabang na si Thunder. Ilang oras pa ang itinagal ng operasyon, nakatulog na siya sa kakahintay. Buti na lang at gising pa rin si Kuya Storm, habang si Ate Stacy nakatulog na at nakapatong pang ulo sa kandungan ng asawa. Tinawag nito ang pangalan niya nang bumukas ang OR. Agad siyang tumayo, lumapit siya sa doktor. Nayuko itong bumaling sa pinto ng OR. May lalaking nasa stretcher at lupaypay ang mga kamay, habang tulak ng dalawang nurse na lalaki, si Kevin at Dante. Biglang sumikdo ang puso niya nang natatakpan iyon ng coat na itim. Kilala niya ang coat na yun, kay Thunder. Itutuloy na sana ang pagtulak ng stretcher nang bigla niya iyong pigilan. I'm sorry, but one off. Doon na bumagsak ang luha niya. Tuloy-tuloy at parang walang katapusan. Lumapit siya. Nanginginig ang labi, pati mga kamay at buong katawan niya. Malalaking patak ng luhang nauna bago siya nakapagsalita. Bakit? Bakit ganito? Bakit hindi ka lumaban, Tads? Bakit hindi ka lumaban para sa akin? Paano nang sagot ko? Hindi mo na maririnig ang sagot ko. Bakit mo ko iniwan, Thunder? Hagulgol ni Sheng ang pumuno sa pasilyo habang nakasubsob sa malamig na katawan ng lalaki ang mukha nito. Bakit ka ganyan? Kung saang mahal na kita. Kung saang mahal na kita, Thunder. Tsaka mo naman ako iniwan ng ganito. Bakit ka ganyan? Sheng, napaupo siya sa sahig. Nangihina ang mga tuhod niya na dinamayan ni Ate Stacy. Pilit siya nitong pinatayo. Hagod-hagod nito ang likod niya. Sheng, Ate, paano na ako? Paano na ako? Wala na siya, ate. Wala na siya. Kahit sa pag-iyak, hindi niya mapigilang sumigaw. Naninikip ang kanyang dibdib sa sobrang sakit ng kanyang pakiramdam. Nakita niya si Kuya Storm. Wala itong reaksyon. Ganito ba talaga kanonchalant ang asawa ni Ate Stacy? Kapatid na nito ang nawala pero baliwala pa din dito. Miss Sheng, tawag ng doktor, ngunit hindi niya ito pinapansin. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Anong sabi mo? Mahal kita. Sabi ko mahal. Bigla siyang napalingon. Bigla niyang pinahid ang mga luhang umuuko pa sa paningin niya at tumayo sa pagkakaupo sa pasilyo. Binalik niya sa stretcher ang tingin, tsaka niya iyon binuksan at muling tumingin sa likuran niya. Kinusot niya ang mga mata. Ilang ulit. Tinitigan niya ulit ang lalaking nasa harap niya. Pwede ko bang marinig ulit ang sinabi mo? Bulong nito nang punasan ni Thunder ang kanyang luha. Naistatwa siya. Hindi siya makapagsalita sa sobrang hiya niya. Hindi si Thunder ang lalaking nasa stretcher. Sa sobrang inis, nasuntok niya ito sa muka. Aray! Ang ulo ko! Pero bigla itong namilipit. Sa sobrang sakit, nataranta naman niya itong nilapitan. Sorry, please, sorry. Hindi ko sinasadya. Kasi naman Bago pa man natapos ang sasabihin niya, sinakop na agad ni Thunder ang kanyang mga labi. Nang sandaling yun, hindi siya nagtanong, hindi siya nagalit, hindi siya nang away. Ang pakiramdam niya, tila napuno ng kaginhawaan ng kanyang puso. Ang mga tao sa paligid, hindi nila pansin. Ang halik na iyon ang kumumpleto sa kanyang pagkatao. Mahal din kita. Mahal na mahal. Bulong na lamang nito sa tenga ni Sheng matapos ng sandaling paglayo ng mga labi nila. Wala itong damit, kaya kitang-kitang sugat nitong nagamot na. Ayon sa doktor,
Mabuti na lang daw at na-revive agad dahil kung hindi, malaki ang chance na hindi ito makaabot sa hospital. 2 balang nakuha sa mga tama ni Thunder. Yung malala ay yung nasa gilid, pero nakatayo na nga ito na parang hindi natamaan. Hindi rin naman nagtagal at pinaupo na ito sa wheelchair para ilipat sa private room. Pero yung nangyari kanina, hindi talaga niya malilimutan yun habang buhay. Yung namatay ay isa sa mga tauhan ni Kazim. Akala daw ng nurse, may-ari ito ng jacket kaya daw ipinatong doon sa bangkay. Pero yung hiya, hindi matutumbasan yun. Ang nanay niya nakita sa Payatas, Quezon City. Na salvage, ayon na rin sa mga residente ng lugar. Masakit man, wala na silang magagawa ni Dulce. Dahil una pa lang, ito naman ang may kasalanan kaya nangyari ang lahat ng ito. Sa ngayon, nagpapagaling na si Thunder. Si Dulce ay buntis ng 1 buwan, ayon kay Lizzie na tumingin dito. At tungkol naman kay Kazim, walang bangkay ng lalaki. Hindi natagpuan sa location. Sabi ni Dulce sa kanya, wag na daw nilang hanapin para matapos na ang gulo. Nangako naman si Thunder na ipapadala nito abroad si Dulce para sa maayos na buhay. Ito na rin ang bahala sa lahat at sa baby na dinadala nito. Mas makakabuti raw yon para mabawasan ang trauma ng kapatid niya. Inaalam na ng NBI ang tungkol sa inireport ni Thunder. At sana mahuli na ang lahat ng mga sindikato para matapos na ang mga masasamang gawain. Paano pala kung namatay talaga ako? Napalingon siya dito. Nagulat siya sa tanong ni Thunder. Nasa sofa sila sa mismong bahay niya at nakahiga ang ulo niya sa hita ni Thunder. Di move on. Matatagalan nga lang pero hindi ako magpapakamatay. Alangang sumama ako sa'yo. Wala nang naisagot si Thunder. Tumawa si Thunder. Tama nga talaga siya ng napiling nobya dahil wala itong katulad. In the meantime, hahayaan muna nito ang nais ni Sheng na i-enjoy ang pagiging magkarelasyon nila para maranasan ni Sheng ang magka-boyfriend bago niya ito pakasalan. Sa ngayon, titiisin niya muna ang init na nararamdaman niya dahil ang respeto niya sa nobya walang kapantay. At hanggang dito na lamang po ang istorya ng buhay at pag-ibig ni Thunder at Sheng. Maraming salamat!